This is winter melon. Nahulog. Log. Hello guys, welcome back to my channel. Now we're going to gather and to get and to chop some dried banana leaves. So this is not our farm or bukid. We just hingi. So yeah, look, that's my mother. The carrot is not sharp. Carrot, anong tawag niya sa carrot? So, we're going to collect some. So, yung pipiliin natin ng mga dahon ng saging ay yung tuyo at yung nakasabit pa sa puno ng saging. Puno talaga. Ayan, yung hindi pa nalalaglag sa lupa. Kasi pag nalaglag na yan sa lupa, possible na may spores na ng mga kabute. So, ang gagawin kasi natin dito sa dahon ng saging is gagawin nating material para lagyan ng binhi ng mushroom. So, Vorellia mushroom. So, nakalimutan ko na yung pangalan. Kasi ito guys, ginawa namin to, pandemic era pa. Yan. Yung COVID time. So, ayan. Trinay ko magpatubo ng mushroom. Ayan. Yung tinatawag na dayami mushroom or kabote, saging na kabote. Saging na kabote? Ano yun? Kabuting saging. Ayan, nakaloka naman. So, ayan, sa hanap-hanap namin ng mga dahon dito na pwede namin kunin, nakakita kami ng kundol. Iba ang nakita. Grabe ang mata ng mama ko. So, sa English ito ay winter melon. So, ayan. Yun, naulog na. So, hindi ko yan siya mahawakan kasi madami siyang mga tusok-tusok. At matitinik-tinik tayo dyan. So, naghanap ako ng paraan. Humanap ako ng paraan. Naghanap. Ang hirap na mag-istorya. Naghanap ako ng paraan kasi para hindi tayo masaktan. Yan. So, kumuha ko ng ito yung dahon ng saging. At yon ang ginawa kong protection. At nahulog pa nga. Ayan na guys. Success ang ating mission. And ito yung may-ari ng farm, si Lola Ruth. Malakas pa siya dyan at nakakalakad pa siya. Very, 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 very masiyahing Lola. And yan, hindi lang talaga saging ang pinunta dito eh. Ang dami na nangyari. Kumain pa ng buko. Ayan, sarap. Yan, yung buko na yan, kahit maliliit yan, ang bunga niyan, yung sabaw niyan is masarap at matamis at very fresh. And look at that, my mother is doing the honor. You're honorable. Mahaba tong vlog na to kasi matagal na din talaga to sa aking gallery. So, naisipan kong i-edit na lang siya para may memory ako kasi kadalasan napupuno yung device at saka, ayun, wala namang paglagyan. Minsan ako corrupt kapag i-transfer. So, better yet, edit na lang at saka para maalala ko kung ano yung memory ginawa namin dito talaga. Ayan, that's just the purposeful. And ito na nga. At pwede na siyang ilugit. Ang coconut ay pwede nang ilugit. Pero yung sabaw niyan masarap pa rin. So, oops, wow. Tuwang-tuwa yung mother ko dyan. Makin nyo, pumunta lang para manghingi ng dahon ng saging. Iba-iba na lang na punteriya. Yan. So, the story of this
coconut, yung maliit is yung binhi din yan, yung pinakauna is galing din sa tanim ng lola ko. And ayun, parang naaalala din namin yung puno namin ng coconut dati na sa bayan. Maliit lang, mababa lang. Tapos lagi yung kumukuha yung lola ko dun, pinapatanda niya kasi ginagawa niyang panggata ng mga gulay. So, hindi siya bumibili guys sa palengke. Tapos siya mismo ang magkukurkur, magkakayod. And of course, syempre, ang liit pa ng pinsan, binti ko pala yung pinsan. Ano ko yan? Pamangkin. Ang liit niya pa dyan ngayon. Grade 1 na yan. So, yung vlog na ito is very, very old. And I'm happy na nandito pa. Pares pa pala kami ng hairstyling mama dyan. So, going back. So, ito yung step nga. So, ito yung pinaghirapan namin after kain. So, yan. Chinap namin. So, tapos, kailangan siyang ibabad sa tubig for 12 hours or overnight. And then, ilalagay na yung binhi ng mushroom. So, yan ay binili ko online. So, pwede kayo mag-search binhi ng kabuting saging. Kabuting saging. Basta, something like that. Nakalimutan ko na. So, or kabuting dayami, something. Kasi, usually, tumutubo din yan sa mga kasagingan, yung sa mga dayami, yung anuhan ng palay, straw ng palay. Yun, tumutubo yan sila. Tapos, pag season ng kabute, tutubo lang din yan naturally. Naturally! And yan, madami pa kaming aso dyan during pandemic time, COVID era. So, yan yung mga aso namin. And, dyan din yung mga, yan din yung time na nag-garden kami ni mama kasi nga, yun yung libangan namin. Tapos, mga aso. Yan. So, buringit na sila. And, patuloy lang. Ganun lang. Ginagawa natin. Ile-layer natin. Lalagyan ng kaunting binhi sa pinakagilid. Magkabila ang gilid. And then, lalagay natin ulit yung ating binabad na dahon ng saging. And, hihintayin natin na matapos. Kasi madami pa yan. O, di ba? Madami. And, do the process again and again. At kailangan mong linisin yan sa gilid para pag tumubo na yung kabute, malinis siya tingnan. Tsaka madali siyang i-harvest. Madali siyang malocate for the location purpose and for the cleanliness. At tsaka, eto na naman sa pinakataas na layer, lalagyan natin yan dyan. Bubod-bod na lang. Para bang seasoning. At tsaka, nandyan pa si Leo. And, ayan na, ang dami na. Yan. Pagkatapos niyan, kailangan natin siyang i-cover ng plastic. Actually, wala talaga akong mga tamang material. So, trinay ko lang talaga yan. Kung may ma-harvest man, edi, wow. Edi, very nice. And thank you. So, ayan. Mali pa yung technique ko dyan ng pag-cover kasi dapat para siyang triangle. Yung tent na triangle, basic tent, para yung ventilation is maganda. So, dahil nga wala tayong materials at mali din yan, dapat ay nakadirect na lang sa lupa para at least pag may moist yung lupa, moist pa rin yung mga mushroom dyan. Hindi sila madry. Especially, yung season na nag-plant ako ng ganyan is mainit. So, very bad yon. Very mali. So, anyways, may na-harvest man ako dyan. Mga 5. So, anyways, guys, thank you for watching.
So, eto na ulit yung mga aso namin. So, yung isang aso namin dyan, mapayat. Kasi nga, yan o. Yan, payat yan. Kasi may sakit yan. May ascites. So, lumalaki yung kanyang tiyan, nagtutubig. And, pag nakainom siya ng gamot, yun, nagpa-flat. Kasi iniihi-ihi niya, ganoon. But, yeah, very happy pa naman siya. Pero, may sakit siya. Playful pa rin naman. Pero nga, ayun nga, payat. Yung isa naman dyan, yung color brown, ginupit ko yan. Sabay sila actually.